Hello guys! Isang masayang Sabado po sa lahat ng makakapanood ng video ko na to. Kanina lamang guys, may napanood akong video. Talagang sobra akong nakarelate sa video na napanood ko kanina. Pagdating kasi sa family, medyo mahina, no? Mahina ang ating mababa yung ating luha. Kasi ang concern kasi doon na napanood kong video, parang nagiging questionable sa kanya yung kalagayan ng kanilang family. Parang sinisisi niya yung kanyang mga magulang kung bakit sila mahirap. Alam niyo guys, sa totoo lang, para sa akin, mali ang ganon. Kasi ako po ay laki rin sa hirap. Marami kami magkakapatid. Hindi kami kayang pag-aralin ng aking mga magulang ng sabay-sabay. Walang sapat na kakayahan ang aking mga magulang para kami po ay makapag-aral. Dahil sa panahon noon ay sabi ng mga matatanda, yung marunong kang pumirma, marunong kang bumasa, at magbilang ay pwede sapat na yon. Pero alam niyo guys, hindi ako masyadong sa mentality ng aking parents noon. Hindi ko sila sinisisi. Kaya lang, syempre, bilang isang individual, kung may pangarap ka sa buhay, ang alam mong tama, yun ang gagawin mo kung anong makakabuti para sa iyo. Isa lang ang gusto ko, yung maging isang mabuting anak sa aking mga magulang. Nakakalungkot sa panahon ngayon. Maniwala kayo't sa hindi. Tamaan ang tatamaan. Pero alam niyo guys, yung mga nakikita ko sa mga kabataan ngayon, hindi ko nilalahat. Yung mga nakikita ko, yung kanilang attitude, yung pagtrato nila sa mga magulang nila, parang hindi sa akin. Kasi never kong ginawa sa magulang ko ang mambastos o bastusin sila. Never kong nasabihan ang magulang ko yung mga bad words. No. Dati kung papagalitan ako ng mga magulang ko, umiiyak na lang ako. Oo. Hindi, not by the religious, no. Yung sa akin, hindi ako pala simba Hindi ako pala simba, pero alam ko yung faith ko kay God. Yung pananampalataya ko sa Diyos. Naniniwala ako sa Kanya. Pero hindi ako pala simba. Pero I always pray to God. Everywhere I go, I always ask to God for guidance. You know that. Nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Sa tulong ng aking mga magulang at syempre po, nag-work din po ako noon. Simula nung ako grade 3. High school hanggang nakapagtapos ng college. Lahat ginawa ko dahil gusto kong alisin sa mentality ng aking parents na dahil kami mahirap, wala kaming karapatan na mag-aral. No?
Gusto ko nang baguhin ang mentality nila noon. At doon po nagsimula ang lahat na bago po yun. Dahil nakita nila yung pagpupursigi ko sa aking pag-aaral. At doon na rin po nagpursigi din po ang parents ko na mapaaral din po yung aking mga nakakabatang kapatid. Tinuruan ko ang mother ko kasi po grade 3 lang siya. Hindi siya marunong gumamit ng timbangan. Hindi siya marunong gumamit ng calculator. Hindi siya marunong mag-math. Ako po yung nagsilbing guro o teacher ng aking nanay. Dahil gusto niya raw magtinda, gusto niya mamili ng isda, gusto niya magtinda ng isda dahil gusto niya makatulong sa aking tatay. Kaya ang ginagawa ko po, every weekend, Friday night, umuwi po ako kasi nasa dormitory ako. Umuwi po ako. Tinuturuan ko po ang nanay ko. Sa araw na wala akong pasok, tinuturuan ko yung nanay ko. Ako yung naging teacher niya. Natuwa ako kasi fast learner si nanay. Matalino ang nanay ko. Fast learner siya. Tapos nakapagtapos ko, nakapagtrabaho, nadala ko sila dito, parit-parito sila, Palawan, Laguna. Yung pinapangarap nilang makasakay ng aeroplano, nagawa para sa kanila. So, guys, share ko lang. So, ang akin dito, alam niyo guys, ang gusto ko lang talaga sa buhay ko, yung mapasaya yung mga magulang ko. Yung isang magiging mabuting anak. Dahil gusto ko, ang dinanas ko nung ako'y kabataan, ay ayokong danasin ng aking mga anak. Yun ang pangarap ko. And thankful ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng mga batang na anak na hindi ko may sinasabing na kumbaga masisipag mag-aral. So, thankful ako. Malaking bagay na yun sa akin. Nandun yung respeto sa magulang. So, ayun guys, na lang kasi ako kanina sa napanood kong video. Kasi parang sinisisi niya kung bakit sila naghihirap dahil hindi sila pinag-aral ng mga magulang nila. No. Kung ikaw may pangarap sa buhay, nanonood ka ngayon. Kung mahirap ang mga magulang mo at walang sapat na kakayahan, kung kaya mo naman, do it. Maraming paraan ngayon. Maraming paraan ngayon para kumita. May online. Marami. Gamitin lamang sa tama ang social media. Matutulungan ka nito. So, ayun guys. Sorry kung naging masyado akong emotional. Huwag natin sisihin guys ang ating mga magulang kung bakit tayo naghihirap. Kasalanan mo na yan kung mamamatay kang mahirap. Yan, tandaan mo. That's all for today.